maganda nga itong project na to ng Nokia, no? So, nagre-recycle tayo ng mga e-waste. At the same first, isang maganda dito is na recycle na tayo, nagagamit natin ulit ng mga materials at nakatulong pa tayo sa environment. So, through the course of time, paano naman nag-progress yung project? For example, marami bang mga taong nagtatanong dito, interesado? Marami naging interesado dito, but naging ng area, so there are lots of pupunta dito sa mga kanila. Ganda din. Based naman sa kung marami na bang taong nakapag-recycle, marami na bang nagpunta dito at nag-drop off ng kanilang mga phones, mga ganun? Pupunta dito, example din, kung mayroon yung example, kung may pinaka-repair sa dito na mga unit. Example na, binibigay namin yung mga old nila ng mga parts, yung mga defective parts. At sa time na nilalagay nila dyan, yung mga hindi yan talaga magagamit. Covers. Gusto nila magpa-change ng covers ng bago. Yung old covers nila, hindi yung magamit nila, hindi nilagay nila sa recycle nila. So, kumbaga sa numbers naman, mga gano'ng karami per year, example, yung napupunong box or container ng recycle? Depende kasi yun sa site. Especially dito sa North-Est, just per a year, may siguro mga pinagdala natin ng mga 2 to 3 na box na sinukuha ng local dito. Mapuno na siya, kumukuha na agad yan. So, maganda rin yung kasi parang sign na matibay yung Nokia, no? Kasi konti lang per year yung na-recover na as recyclable. So, yun besides yun sa proyekto nga nito na pag-recycle ng mga defective at saka hindi na pwedeng gamitin cellphones and accessories, ano pa kaya yung mga nagagawa ng Nokia para sa kalikasan na? may mga reminders or mga safety measures tayong kumbaga before sa gumagamit sa unit. At nakalagay kasi sa manual natin how to do pag-charge mo ng unit. Pag-charge mo, so dapat hindi mo siya pabayaan ng ilang oras. So pwedeng kung nakalagay na sa battery 4 unplug na, so pwede mo siya tanggalin. And then dati yung mga boxes sa note yan na mas malaki yung mga box ngayon. Mas maliit na lang sila. Sobrang liit na lang yun. Yung box ngayon. So yun nakakatulong din. Maganda. So yun, finally, dahil naging maganda nga yung kinalabasan ng project na to, ng pag-recycle naman, masasabi ba natin na dapat lang na i-replicate o gayahin ng ibang producers ng electronic products yung naging ganitong project? Oo naman, pwede na kumbaga magaya nito ng ma-replicate yung ganitong yung procedure na yung mga Nokia. Kasi marami na, kumbaga may mga benefits naman tayo makukuha regarding this. Yes, sige. Maraming salamat po, Mr. Gilbert, sa OIC ng SM Nokia, SM North and sa Nokia Care Center. Back to you guys. Ayan, so second year, Fine Arts, major in Discom. So dati ko siya interview ni Mr. Jason. Ayan, so siya po yung i-interview natin tungkol sa art mula sa e-waste. Ayan, so Kenneth, magandang umaga. Good morning ka dyan. Ayan, first question, may art na ba sa e-waste? Siyempre naman, pwede tayong gumawa ng art out of e-waste kasi as industrial artist, hindi ako industrial artista, pero kasi marami sa Philippines kaya ng industrial artist, kaya nila gumawa ng artwork mula sa iba't ibang materials, including e-waste. So yung mga gamit ng example, cameras, batteries, or whatsoever, cellphone, ganyan, including pati mga cables, mga wires, pwede na natin gawin artwork. Ayan, so since sinabi mo nga may art sa e-waste, so ano-ano ang mga nabubuong art nila sa e-waste? Art out of e-waste, mostly sculptures talaga yan. And aside from sculptures, meron rin tayong mga tinatawag na
mixed medium. So, pwede natin i-incorporate, for example, sa isang painting, ang isang art material, kunyari, wires, ganyan, e-waste, pwede mo i-include yan. Maganda rin kasi paminsan, yung may advocacy yung artwork mo, meron ding meaning at may message talagang kino-convey. Kasi mas ma-appreciate ng tao kapag yung artwork mo ay may sense. So, ayun. Yan, next. So, ano naman ang kontribusyon ng art sa e-waste? Contribution ng art sa e-waste. Ang e-waste, so kasi kung gagamitin natin ang art as a medium to present e-waste in a better way. So, kunyari, inform natin lahat na ano nga bang magandang use ng e-waste and paano natin siya dapat yung proper ano tawag yun? Proper disposal ng e-waste, proper handling, etc. Maganda kung gagamitin din natin ang art to recycle, ganyan. Yung e-waste, pwede natin siyang i-recycle and beautify the area or the place. Ayan, second to the last question na to. Since nabanggit mo nga na may mga industrial artists na tayo ngayon, so sa tingin mo ba, marami na ba ang incline sa pagbuo ng art mula sa e-waste? Actually, right now, wala pa akong nakikita sa college namin na nagiging e-waste artist. Pero kung mapapalaganap ng mabuti yung e-waste art, maganda yan kasi aside from bago siya, fresh na idea, kasi yung e-waste marami siyang scope ng materials na pwede gamitin. So, pwede improve yung art. Ayan, so last question po mga kaibigan para kay Ken. Ano naman ang kahalagahan ng pagbuo ng art mula sa e-waste? Kahalagahan na? Ang pagbuo ng art mula sa e-waste. Medyo nasagot ko na rin siya kanina. So, ayun. Proper disposal din. According to Ron. Kasi alam naman natin ngayon na ang e-waste, hindi siya maganda sa environment. Malaking factor ang e-waste na nakakasira talaga siya sa environment. So, if we use it in a nice way, in a very wise way, yung talagang pinag-iisipan and talagang pinag-aralan, then mapapawasan yung factors that would damage our environment. Ayan, so maraming